Ngayon po umaga, buksan po natin ang ating Biblia. Balik po tayo sa Hebrews chapter 11. Tayo po ay merong ilan pa na mga Bible characters na hindi pa natin na-aral ang kanilang pananampalataya. At ngayong umaga, babalik tayo sa pananampalataya ni Jacob, the faith of Jacob. And ito po ay matatagpuan sa Hebrews chapter 11, verse 21. I'd like to invite you to stand with me. Tayo po ay tumayo. Ating babasahin ang isang talata at bago tayo manalangin. No? Hebrews chapter 11, verse 21, the Bible says, by faith, Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshiped, leaning upon the top of his staff. Okay, tayo po'y mag-aaral, the faith of Jacob, ang ating pong pag-aaralan, tayo po'y manalangin. Panginoon, gabayin mo kami sa aming pong pag-aaral sa buhay at pananampalataya ni Jacob. Lord, may his life be an encouragement to us and how you dealt with his ability, self-sufficiency. Ikaw po ang magbigay sa amin ng aral na kung kami po ay magiging self-sufficient, hindi mo kami, Panginoon, kayang baguhin. Kaya't, Panginoon, sa buhay ni Jacob, tulungan mo kami na maging matatag sa pananampalataya. Ikaw po ang magpala sa iyong salita at sa bawat isa na makakapakinig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. The faith of Jacob. You know, Jacob is a very interesting character in the Bible. Kasi si Jacob galing sa isang magulong pamilya. Hindi ko alam kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan nyo, pero si Jacob ay magulong pamilya, pero nabago pa rin siya ng Panginoon. And so he had a very interesting life. Meron siyang 4 na asawa. Isa lang talaga naman ang gusto niyang asawa, kaya lang naging 4. Meron siyang 12 anak na lalaki at isang anak na babae. And so, binago siya ng Panginoon at yun ang lesson sa ating pananampalataya ngayong umaga. God changed his life and also God gave him a new name. So dati siya Jacob and then lagi siyang Israel. So Israel ngayon, alam natin, is a country in the Middle East, nakipaggera sa Iran. And so we will study about the life of this great man, the faith of Jacob. Now let me start with his family. Like I said, Jacob had a dysfunctional family. So kung kayong magulong pamilya, may pag-asa. Because si Jacob, magulo din ang pamilya. First, for one thing, he had a father who was a little bit carnal. Carnal meaning, makimundo. Ang kanyang ama. Although, of course, we know that Isaac is a Christian, but he was given to appetite. If you remember the story, akala ni Isaac, mamamatay na siya. So tinawag niya si Esau, Esau, you come over, and ang gustong gawin, maghunting ka, and find a deer, lutuin mo, ipakain sa akin, ako mamatay na. Pakainin mo na ako, parang last supper ko na. And so lumakad si Esau, and pero anyway, later on dumating si Jacob at siya ang nagpakain at kinain ni Isaac ang venison, and then binigay niya kay Jacob ang pagpapala upang maging panganay na anak, or lahat ng biyaya, blessing that comes along with being the elder son, napapunta kay Jacob. Now, si Jacob hindi panganay, dapat nga kay Esau. Pero yun nga, the reason that si Isaac, hindi niya naintindihan yung na si Jacob pala ang kausap niya, at kasi nga siya, matanda na siya, medyo bulag na siya. And also, paborito niyang anak si Esau because the Bible says, because he ate of his
venison. Kung ang paboritong anak mo, batay sa kanyang kakayanan magluto ng masarap, parang hindi magandang. Una, dapat walang paboritong anak. Dapat ang mga anak, pantay-pantay. Walang paborito. Lahat yan ibinigay ng Panginoon. I understand, minsan meron tayong anak na natutuwa tayo, pero ang anak, pantay-pantay. Well, si Isaac may paboritong anak. At wala iba kundi si Esau. Now, si Rebecca naman, yung nanay, nung narinig niya yung sinabi ni Esau kay Isaac kay Esau, anak, kumuha ka ng deer, lutuin mo, at yung sabaw, aking iinumin at ako'y mamamatay na. The truth is, matagal pa namatay si Isaac. Hindi siya nakagad namatay. Matagal pa, ilang taon pa. Hindi 1-2 taon, hindi, matagal pa, mga mahigit 10 taon pa siya nabuhay. But anyway, ito si Rebecca, scheming mother. Nang ginawa niya, sabi niya, Jacob, kasi siya naman, ang paboritong anak niya si Jacob. Sabi niya, Jacob, ikaw ay magpanggap. In a way, sinasabi ng nanay sa kanyang anak, anak, dayain mo ang iyong ama. Sabi, masama yun, di ba? Pero ganun ang ginawa ni Rebecca. Anak, punta ka sa iyong ama. Sabi naman ni Jacob, nanay, paano ko malaman niya hindi ako nagkukunwari? Yung sumpa, makukuha ko naman. Akong bahala, anak. Basta, ipagluluto kita, basta maganda ka lang at pumunta ka sa ama. At yun naman ang ginawa ni Jacob. So, tinuruan ng ina ang kanyang anak magsinungaling sa kanyang ama, lokohin ng kanyang ama, sapagkat yung ama ay matanda na at bulag at hindi na masyadong mahina na ang kanyang ability to sense. Yun naman kapatid, 4 sila sa pamilya, di ba? Si Isaac, yung ama, paboritong anak si Esau. Si Rebecca, paboritong anak si Jacob. Tinuruan yung anak na si Jacob na magkunwari. Si Esau naman, okay naman si Esau. Kaya lang, the Bible says, he was profane. Profane. Kasi, there was a time, nung siya yung nag-hunting, pag-uwi, gutom na gutom. Sabi niya, ako ako'y mamamatay sa gutom, Jacob, pakainin mo ako sa iyo ng pagiging panganay. Wala akong pakialam sa pagiging panganay. In a way, mali si Esau kasi ang pagkapanganay ay isang spiritual na pagpapala. Gawa diyan kasi manggagaling yung lahi ng tagapagligtas. Ikaw ba naman, ayaw mo ba naman yung lahi ng Messiah? Kung galing sa iyong lahi, hindi mo ba naman yun ipapahalagahan? Well, si Esau, binigay na lang niya kay Jacob. Basta Jacob, pakainin mo ako at ako'y mamamatay na. O kung pagkapanganay, sa'yo na yan. So, hindi rin naman maiging kapatid si Esau. Hindi rin naman magaling si Jacob. Because Jacob was a liar. Nakinig niyo na yung salitang con artist, yung mapagpanggap. Hindi siya talaga yun. Pero nagpapanggap siya para makuha niya yung gusto niya. Alam mo si Jacob, problema ni Jacob, medyo magaling siya, smart, pero siya'y controlling. Gusto niya kontrolin yung mga bagay-bagay ayon sa kanyang gusto. Mahirap ang tao na mahilig sa gano'n. But Jacob, essentially, una, dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau, sapagkat yung birthright, hiningi niya. Abay, ikaw na kapatid, kung ang kapatid mo nagigipit, huwag mo namang gipitin. Bigyan mo na lang, di ba? Pero ginawa ni Jacob, okay, nagugutom ka, o akin ang pagkapanganay. Binigay sa kanya. So una, madaya si Jacob, sinungaling. Na pangalawa, hindi lang si Esau ang dinaya niya, dinaya din niya ang kanyang ama. Kasi nagkunwari siyang panganay na anak. Again, hindi siya panganay. Siya ay bunso. Ay, dalawa sila, pero siya yung bunso. Na ang pangalan ni Jacob, ang ibig sabihin ng pangalan niya, supplanter, crook, deceiver, cheater, liar. Yun ang pangalan ni Jacob. And so, pero, sa kanya ng Panginoon talaga naman ibinigay yung pagkapanganay sa pamagitan ng pangyayari, napapunta sa kanya, siya naman talaga ang pinili ng Diyos. Kaya lang alam mo, pwedeng makamtan mo yung pagkapanganay sa paraang tama.
Hindi sa paraan na panloloko sa kapatid o sa magulang. God can give you the blessings even if you try to be honest and truthful about it. Kaya alam mo, tayo, no, alam natin God will provide, pero magtrabaho tayo ng malinis. Sabi na hindi, God will provide. Will God provide to you your needs sa magitan ng maruming paraan? Hindi naman eh. Bakit ka gagawa ng masama para mag-glorify mo ang Panginoon? Ganun ang ginawa ni Jacob. So what Jacob did, siya'y nagpanggap, kasi ayon sa kanyang pangalan, para siya ay maging panganay. Na alam mo, personally, ako pipiliin ko si Esau eh. Kung bakit pinili ng Diyos si Jacob na mapa sa kanya, hindi ko alam. Pero Esau was, in a way, he was, yun nga, wala siyang pakialam sa kanyang pagkapanganay. Pero maigi naman si Esau. He was a man, marunong siya sa bukid, he was a hunter. Siya'y turing na lalaki, talagang maayos to eh. Saka siya talagang panganay. Si Jacob kasi medyo parang makibahay. Alam mo, parang marunong magluto, maglinis ng bahay, siguro marunong magtahi-tahi. Pero siyang pinili ng Panginoon. Again, it was wrong for Jacob to steal the birthright from his brother. He should have waited on God to give it to him. Because I tell you, dyan tayo mga kapatid nagkakamali. Akala natin, makamtan ko yung pangako ng Panginoon, pero gagawa ka ng mali. Gawin mo yung tama, and let God give you the blessing in the way that glorifies God. Kasi yung paraan natin minsan, hindi nakaka-glorify sa Panginoon eh. So una, Jacob's family, it was a little bit dysfunctional. Yung tatay, paboritong anak, yung nanay, may paboritong anak, tinuruan pa magkasala yung anak, yung kuya, walang pakialam sa mga bagay na binigay ng Diyos, parang bang binigyan ka ng Bible. Tapos nasa gubat ka. Tapos nagutom ka, kapatid, sa'yo na yung Bible. Hindi ko binaba. Parang gano'n eh. Binigay niya ako, ikaw ang panganay, sa'yo na. Kahit ikaw ang panganay, wala akong pakialam dyan. Mali din eh. The truth is, si Esau, ayaw talaga niya ang pagiging panganay. Binigay niya eh. Kaya okay na rin napunta kay Jacob kasi si Esau, wala naman talaga siyang gusto dun eh. So okay na rin. Okay? So Jacob's family. Pangalawa, Jacob's fight. When I say fight, nakipag-wrestling siya sa Panginoon eh. Nakipaglaban siya sa Diyos. At medyo ang pangyayari, punta po tayo Genesis 32. Balik mo na tayo Genesis 32 kasi may babasahin tayo dito. Now, si Jacob kasi anong nangyari? Sapagkat dinaya niya ang kanyang kapatid, sabi ni Esau, papatayin kita talaga, Jacob. Sa ginawa mo sa akin, papatayin kita. Because what happened? Paglakad ni Jacob, si Esau nakakuha ng deer. At na-prepare niya yung deer, dinala niya sa kanyang ama. Well, pagdating niya kay Isaac, guess what? Sabi ni Isaac, abay, sino ka? Nabigay ko na yung pagpapala. And the Bible says, nag-shake si Esau, sabi niya, tatay, bigyan mo pa ako kahit konting pagpapala. At binigyan siya ni Isaac. And so, binigyan pa rin si Esau ng pagpapala, kaya't may nakuha pa rin naman siya. Pero what happened was this. After that incident, sabi ni Esau, papatayin talaga kita. So, ang ginawa ni Rebecca, anak, lumayo ka na muna. Kasi papatayin ka eh. So, ginawa ni Jacob, siya'y tumakas. Pumunta siya sa lugar ng kanyang mga magulang. Lugar ng kanyang nanay. At of course, yung mga nanay niya, di nandun sa kabilang lugar, ay di tumakas siya. So ngayon, ang nangyari, after 21 years, mga 21 years, ang Panginoon nagsabi sa kanya, Jacob, bumalik ka na ulit sa iyong magulang. O ay hindi sila kita ni Esau. Alam niya na si Esau may pagbabanta ng kanyang buhay. So ang ginawa ni Jacob, bumalik siya pabalik ng Canaan. Okay, sa kanyang pagbalik,
Nakinig niya, teka, si Iso, sasalubungin ako, edi, nako, magbabanggaan kami, magpapatayan. So ngayon, doon sa pangyayari na yon, si Jacob ay sa kanyang pagpapahinga, traveling, going back to the parents. Dumating ang Panginoon. Ito na nga, chapter 32, verse 24. Tingnan po natin, verse 24. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint. And he wrestled with him. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. And he said unto him, what is thy name? Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. Okay? Now, dito sa pangyayari na to, si Jacob, sa kanyang pagbalik sa kanyang mga magulang, kinakabahan siya kasi andito yung kanyang kapatid na gusto siyang patayin. So ang pangyayari dito, nakipag-wrestling siya sa Panginoon, papaliwanag ko later, nakipag-wrestling, tapos hindi siya bumibitaw. Madaling araw na, hinawakan ng anghel, yun na yung Panginoong Jesus. Hinawakan ng kanyang, ano tawag dito, hita, yung hita. Nawalan siya ng lakas, medyo na-cripple siya, na-cripple. Kasi pag alam mo yung wrestling, nakaganyan. Saan ba ako nakakita ng wrestling na ano? Sa Korea ata, meron silang mga nakagalan eh. Now, ang lakas ng wrestler nasa hita. Pag wala kang, pag ang hita mo ay damage, hindi ka makapag-wrestling. Kasi wala kang lakas. So, ganun ginawa ng Panginoon. and that is why sa Hebrews 11:21, sabi doon, nung siya'y matanda na, when he was about to die, he worshiped God leaning upon the staff. Ano mo yung lean? Lean, nakasandal siya. Alam mo yung staff, yung sa mga seniors, no, yung tungkod. Siya ay naka-ano na lang. Kasi nga, may difference yung kanyang hita. Nakaganyan siya. Okay? Yun ang reference kung bakit ganon. Now, dito, balik tayo sa verse 24. Sabi dito, and Jacob was left alone there. Okay na. Si Jacob ay pabalik sa kanyang mga magulang. Itatama na niya ang kanyang buhay. Matagal na siyang mali ang buhay niya eh. So, itatama niya yan. So, ngayon, sa kanyang pagbalik, para siyang either nakatulog na naginip, and God left him alone. Alam niyo, sometimes, tayo, by the way, ayaw natin maging alone. Gusto natin parati may kasama, kailangan, ganun tayo eh. But there are times when it is good for us to be alone with God. May mga times na meron ang Diyos gustong sabihin sa iyo eh. Hindi mo maririnig with the presence of people around you. There are times, that's why ang devotion importante. In the morning, when you spend time in prayer before God, let me tell you, may mga sikreto ang Diyos na ibibigay sa iyo in your quiet time. And that is why si Jacob, it was good that Jacob was left alone. Talagang sabi naman, ikaw, ako'y may ituturo sa iyo. Ikaw ang aking gagamitin, pero aayusin ko muna ang buhay mo. So, he was left alone, which is a good thing. Nagbibigay sa atin ng time to think and ponder and consider things. By the way, alam mo yung word na amusement? Amusement park, parang Enchanted Kingdom, di ba? Amuse, ibig sabihin, yung is no, muse is to think. Amusement is no think. When you are being amused, you're not thinking. Nalilibang, ba hindi ka nag-iisip? Yun ang problema sa inyong amusement. And we have a generation of people who are non-thinkers. Alam mo, it's amazing. I'm not saying, ang dahil ko pang gustong matutunan, but we are living in a generation of people who are not thinkers. Hindi ba iniisip?
Isipin mo kung ano ang ginagawa mo, anong gagawin mo sa buhay, bakit ganito, bakit yan. Ang mga hindi nag-iisip. Na-amuse, pero wala naman nag-iisip. Well, si Jacob was left alone to kind of think about his life. Now, suddenly, ang Panginoon nakipag-wrestling sa kanya. So, dumating na nakipag-wrestling eh. Alam mo yung wrestling? Di ba? Meron, dati sa TV, uso yung mga wrestling. Yung kung sino ang babagsak na una, di ba? Nakipag-wrestling ng buong gabi. Nakakapagod yun. Buong gabi nakikipag-wrestle. Now, sino itong anghel? Now, here's the thing. The angel was no other than the pre-incarnate Christ. Ang ka-wrestling ni Jacob ay ang Panginoong Jesus. Proof sa chapter 32, verse 30. Then verse 30. And Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. You see, you cannot see the face of God and live. Pag nakita mo ang mukha ng Diyos, mamamatay ka. That's why si Abraham, dumaan ang Panginoon, pero nakita niya lang yung likod na bahagi. You cannot see God. Pero si Jacob, nakipag-wrestling siya sa anghel. Sabi niya he wrestled a man. By the way, ang anghel sa Bible ay lahat lalaki, ha? Walang babaeng anghel, kung naisip niya. So, he wrestled a man until the breaking of the day. And so, siya nakipag-wrestle. And ngayon ang tanong, bakit nakipag-wrestle ang Diyos kay Jacob? Ito sagot. Ito pa yung mahalaga. Because God wanted to wound Jacob. God wanted to break Jacob. Gawa ng si Jacob kasi, parang tayo rin. Si Jacob kasi matalino, magaling, mahusay. Sabi niya, okay, ganito, parang kami mapatay. Pagdating namin, sasalubong, 400 ang men na kasama ni Iso. 400 men. So sabi niya, ganito, pagdating nila, I will divide my group. Siyempre, di ba, 4 ang asawa niya? O yung unang asawa, pangalawa, pangatlo, pang-4, siya yung nasa likod. Dapat siya nasa harap na. Ako yung nasa likod. At kami ay isa-isa sasalubungin ni Iso. At kung papatayin yung unang grupo, tatakbo siyempre yung iba. Pero, alam mo, si Jacob matalino siya. Nagagawa niya. In fact, bago sila nag-meet, nagpadala muna siya ng mga regalo. Kasi para medyo hindi naman magalit. Okay, baka naman kuya, alam mo talaga, talagang malaki atraso ko sa'yo. So, ginawa niya, nagpadala muna siya ng unang group to bring the gifts to his brother. So that Esau would somewhat feel parang medyo mawala yung galit niya. Okay? Ngayon, syempre, sa lahat ng pagkakataon, by the way, Jacob is now a wealthy man. He was with his father-in-law, si Laban, and while he was with his father-in-law, God richly blessed his life. Ang dami niyang cattle, ang dami niyang mga may sheep, may mga cow, may mga baka siya na dumami ng kanyang kayamanan. So imagine this. Si Jacob ay matalino, mayaman, he possesses the birthright, marami siyang tauhan, marami siyang anak, maraming asawa, talagang nasa kanya na lahat. So ang mangyayari ganito Ngayon, kung hindi magkaigi yung plano na hinati niya ng 4 na pulutong, nandun siya sa dulo, kung sakaling patayin sila, makakatakbo pa siya. Kasi may paa siya Anong ginawa ng Panginoon? Pinilay si Jacob. Alam mo, sasabi ng Panginoon, alam mo, darating ang panahon na wala kang magagawa, aasa ka sa akin. And you know what, ang Panginoon mga kapatid, ang dami nating problema, di ba? You know what God is doing? God is probably breaking you so that God can use you in a greater way. Kasi ang Panginoon, alam niya ang galing mo kasi. Ang dami mo kasing Tamo sa verse 20, sa verse 25. And he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint. And he was
And he wrestled with him. And he said, let me go. Sabi nung anghel, let me go. Actually, hindi naman talaga parang hirap ang Panginoon makipag-wrestling. Gusto ng Panginoon sana na, hindi, Jacob, sige, lumaban ka, kumapit ka. And sabi ni Jacob, and he said, I will not let thee go except thou bless me. Minsan, ire-wrestle ka ng Panginoon hanggang sa ikaw ay makatanggap ng pagpapala. Minsan, nahirapan ka sa sitwasyon mo, I understand. But you know, the reason sometimes hindi tayo mapagpala ng Panginoon, alam niyo kung bakit? Masyado tayong malakas. Masyado tayong confident. Tanong, ito kasing hita, yan ang lakas mo eh. Alam mo minsan ba't hindi tayo magamit ng Panginoon? Ang lakas-lakas mo eh. Natanong, where is your confidence? Is it in your strength? Siguro in your wealth? In your personality? In your beauty? In your business? There are so many things na tayo ay pwedeng maging malakas. At you know what God is doing? Pahihinain ka. Bakit? Hindi ka magamit pag malakas ka eh. Pag kasi ikay malakas, hindi mo na kailangan ng Diyos. Mayaman ka, matalino ka, maganda ka, magaling ka. Lahat na nasa iyo eh. And so, ang ginagawa ng Panginoon, binabasag muna tayo. Binabasag tayo, binabali. Kaya ang tanong, nasa ng iyong lakas? Hayaan natin basagin tayo ng Diyos sapagkat yun lang ang paraan para tayo maging kagamit-gamit sa Kanya. Alam mo, minsan, pag ang Bible, pag tiningnan mo, merong dahilan yung mga ginagawa sa atin ng Panginoon eh. Na pangatlo, Jacob's faith. No, nakita natin nakipaglaban siya, no? Una yung family niya, ang gulo ng pamilya, tumakas siya. Pagbalik niya, natatakot siya, naku, yung aking kapatid, papatayin ako. So alam niya, ganito gagawin ko, magaling siya eh. O, ganito gagawin ko, kawalaan, ako'y tatakbo. Jacob hindi makatakbo kasi wala kang lakas. And God brought him to that place in his life so that God can really bless his life. Misa kala natin po, when God is breaking you, you think God is unfair to you? No, hindi. God is doing something in your life, kaya ginagawa niya yan. Now, let's go to the last, Jacob's faith. Now, going back sa ating Hebrews 11:21, balik muna sa sa Hebrews 11. Sabi niya, by faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph. Okay, let me explain. Nung si Jacob ay mamamatay na, tinawag niya ang kanyang anak na si Joseph. Joseph, ipapasa ko naman yung birthright sa iyong anak. So, by the way, Joseph, hindi si Joseph ang panganay. Pero yun ang inano ng Panginoon. Nung dumating si Joseph, kasama dalawang anak, Ephraim and Manasseh. Si Ephraim at Manasseh. So ngayon, si Jacob, ipapatong yung kanyang kamay para ipasa yung pagpapala. Ang ginawa ni Joseph, nilagay dito sa kanang kamay si Manasseh. Dito si Ephraim. Magkapatid yun eh. Anak ni Joseph sa Egypt. Ngayon, naturally, itong kanang kamay, ang pagpapala, ibibigay sa panganay. Alam mo ginawa ni Jacob? Andyan si Manasseh, andyan si Ephraim. Nung dumating si Joseph, nandyan. Ang ginawa ni Jacob, pinagpalit ang kanyang kamay. Tanong, bakit niya pinagpalit? Hindi ko alam. But here's the thing. I am sure God said to him, Jacob, kung paano niya marinig, ang panganay ay si Ephraim. Pero hindi siya panganay, si Manasseh. So ang ginawa nilagay ang kakanang kamay sa ulo ni Ephraim. Si Ephraim ang tumanggap ng pagpapala bago si Manasseh. So sabi ni Joseph, sabi tatay, kasi siyempre matanda na, pinilit paghiwalay ng kamay. Sabi ni Jacob, no, hindi anak, hindi. Hayaan mo ako. At binigay ang pagpapala. So yun ano yung faith doon? Ito yung faith. Now sometimes you think tama ka. Pero ibang sinasabi ng Diyos. So sino kanino ka makikinig? Sa iyo sinasabi? O sa sinasabi ng Panginoon? Minsan kasi sinasabi ng Panginoon, parang hindi ka kikita, hindi ka sisikat, wala kang mangyayari. Parang gano'n eh.
But you have to listen to God. Ano sinasabi naman? Kasi talagang minsan babasagin tayo eh. Hindi natin maintindihan bakit ganito nangyayari sa buhay ko. So ganun. So, yun yung first part. Yung second part, ang sabi, and worshiping, leaning upon the top of his staff. At nung siya'y mamamatay na, siya'y nag-worship, pero siya'y nakasandal. Kasi nga, ang kanyang paa, damage. Okay na, what do we learn from that? Now, and by the way, pinalta ng Panginoon ang kanyang pangalan, balik sa Genesis 32, pagdating sa 27, Genesis 32:27, this is what the Bible says. And he said unto him, what is thy name? He said, Jacob. Parang mas maganda, ganito eh, parang sabi na parang, anak, anong pangalan mo? Ang pangalan ko po yung Madaya. Ay, palta natin yung pangalan mo. Hindi naman maganda yung pangalan mo. Sabi niya, 28, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince has thou power with God, and with men has prevailed. Okay, so ang ginawa ng Panginoon, pinalitan ng pangalan, ginawang Israel, ginawang prince. Yung prince, siya ay prince. Pero his name is now going to be Israel. Now, mga kapatid, si Jacob, he was broken so that God can bless him. Here's what the Bible says, a haughty and proud spirit God despise. Ayaw ng Diyos, ang espiritong mayabang at yung bang para bang you are in control. But the problem is, a lot of times tayo, ito mga kapatid, we come to church unbroken. Sometimes, bakit hindi ako pinagpapala ng Panginoon? Because we come to church and we're not broken. Pero minsan may mga preaching pa nga, sinasalag natin, si Pastor naman. Alam mo, ang Panginoon meron siyang desire. And God's desire is to break you. Because unless you are broken, hindi ka pang gagamit ng Panginoon. Tayo, yung mga basag tinatapon natin, ang Panginoon, babasagin ka muna bago ka gamitin. Look at the Bible. In Jeremiah 4:3, ano sabi sa Bible? Sabi, break your fallow ground that there might be crop. Yung lupa daw, basagin mo para daw may tumubo. Kasi minsan tayo, para tayong lupa na napakatigas na ng puso natin. Wala nang makapasok na seed. Kahit mag-preach ka, baliwala. Yan sabi ng Panginoon, break your fallow ground. Ang ating lupa ay tumigas na sa salita ng Diyos. Ate niya, paano yung crop darating? Paano tutubo kung ang ground ay ganyan? Dapat basagin. Okay, isa pa, Judges chapter 7. Di ba nilabanan nila yung mga lumaban ng Israel? Binigyan sila ng Panginoon ng pictures. Anong sabi ng Panginoon? Basagin niyo yung picture. Ano nasa ng picture? No, yung lamp. Pag binasag mo, makita mo liwanag. Mga kapatid, hindi makita yung liwanag. Hindi mo binasag yung picture. Tayo yung parang picture. We have to be broken for our light to shine. Yung bata sa Matthew 14. Ano sabi doon? Yung bata, binagbigay na 5 tinapay, 2 isda. Ano sabi sa Bible? God broke the bread, blessed it, and He fed multitudes of people. Now, unless tayo ay broken, God cannot use you to feed a multitude. Simple lang naman ang sinasabi naman, you have to be broken. Isipin sa Matthew 26, yung alabaster box. Noong Panginoon ay malapit ng ipako sa krus, dumating si Mary, dala yung kanyang yung box ng perfume. Alam mo, kung hindi nabasag yung box ng perfume, hindi babango yung paligid eh. Ang Panginoon, mamamatay na, ina-anoint. And so, ganun din tayo, di ba? Hanggat hindi tayo nababasag, hindi tayo babango eh. Hindi tayo magagamit. Ano ba naman paano magagamit yung pabango kung hindi mo naman bubuksan? Ganun tayo mga kapatid. That's why, ang Panginoon, tayo ay binabasag. That's why dito, sabi, siya ay leaning on a staff. Yung staff ay crutch. Every time, saan siya man pumunta, everywhere he would go, si Jacob, he would always lean upon a staff. It was a reminder that Jacob
ikaw ay you are now depending on God. You're not depending on yourself. Tayo mga kapatid, pagalingan tayo di ba? Nasaan ang Diyos sa buhay natin? Hindi natin kailangan minsan ng Diyos. Alam bakit? Ay magaling na tayo. Magaling tayo mag-aral. Hindi ko na kailangan hindi ko na kailangan magsimba. May exam ako O, ayan na nga. Ang galing natin sa negosyo. Hindi ko na kailangan mag-pray about yan. Kasi kumikita naman hindi ko na kailangan kasi kaya ko naman Kaya si Jacob, ang galing ni Jacob, pero tinanggal ng Panginoon yung kanyang lakas para siya matutong magtiwala sa Panginoon. Okay? So learn a lesson there. Si Jacob was stronger leaning on the staff more than standing by himself. Mas malakas siya na nakaganito Kasi yung sinasandalan niya, Panginoon. Ay malakas ka nga, nakatayo ka nga, malayo ka naman sa Diyos. Now, let me give you a little conclusion. Una, failure is not final. Si Jacob, ang daming failure sa buhay. It's not final. Kahit minsan ang dami mong kakapalpakan sa buhay, okay lang yan. Sabi nga ng Panginoon kay Jacob sa Isaiah 41:14, "Thou worm, Jacob, God can turn the worm into a prince." Alam mo, yung frog naging prince, ito, mas matindi, yung worm naging prince. God can turn things around for you. Kaya ang failure, hindi final Ang biyaya ng Diyos, kayang baguhin ang ating mga kalagayan. Pero ito naman, huwag ka na makipag-wrestling sa Panginoon, magpakababa ka na. Huwag ka na maghintay na, Panginoon, sige, basagin mo ang aking lakas. Huwag na hintayin. Mag-cooperate ka. Halimbawa, hindi ka nagsisimba, magsimba ka na kasi. Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka na. Mag-intindi ka. Gusto mo, basagin ka muna. Kasi ang Diyos, kung gagamitin ka talaga, kung mag-glorify sa buhay mo ang Panginoon, babasagin ka talaga. Ngayon, kung ayaw mo, wala ka magagawa, babasagin ka pa rin Kasi ganoon ang Panginoon Now, if you're suffering, kung ikaw ay nagsasuffer, pag meron ka suffering, learn to lean on God. Huwag kang maging bitter. Bakit naman, Panginoon, ganito ang kalagayan ng buhay ko? Ang sabi mo, Lord, pagpalain mo ako, I will not let you go unless you bless me. Alam mo, pag meron kang problema, kumapit ka sa Panginoon kung saan ka nakakapit Kumapit ka sa Panginoon. Pagpalain mo ako, I will not let you go unless you bless me. Dapat ganoon ang ating gagawin And at the end of your life, you know what? Ito ang paalala natin. At the end of your life, before Jacob died, ang sabi doon, he was worshiping. Tayo mga kapatid, bago matapos sa ating buhay, we should keep worshiping God. But, matataos ang buhay natin Paano matataos ang buhay mo? Ikaw ay lasinggero, ikaw ay babaero, ikaw ay sabongero, lahat na nasa iyo Gusto mo mataas ang buhay mo na gano'n? Ayaw mo mataas ang buhay mo, masaya ang mga anak mo, asawa mo ay masaya sa'yo, tapos kayo ay nagsisimba lahat, kayo ay meron kayong ministry sa church. Hindi ba gano'n ang maganda? So in conclusion, si Jacob, nakita naman natin yung faith niya, pero it was later on. After that, God wrestled with him at tinanggal yung kanyang lakas sa kanyang binti. At siya ay naging panibagong tao. Kaya binalta ng pangalan, hindi ka na Jacob. Kasi hindi magandang pangalan ng Jacob. Ang pangalan mo ay Israel. Kasi kagaya ng isang prinsipe, nagtagumpay ka laban sa Diyos. Imagine, may nagtagumpay laban sa Diyos. Doon sa wrestling nila, talagang magaling si Jacob. Magaling talaga si Jacob. Kaya ginawa ng Panginoon, para wala siyang lakas, tinanggal ang lakas. Doon naman siya nagamit higit. After that, nagkatagpo sila ni Esau, hindi siya pinatay, nagkasundo sila. At, in short, it was a happy ending for Jacob. So, tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Let's all stand. Let's all stand. Tayo po'y tumuot pumikit. Tayo po'y mananalangin. Let's pray. Panginoon, amin pong tinitiwala sa iyo ang bunga ng iyong salita na itinuro sa amin. I pray, Lord, that you will help us to be dependent upon you, that you will humble ourselves so that we depend upon you and you alone.
marahil ilan sa amin ng ngayong umaga, meron kaming sariling kakayanan at lakas at karunungan at kaalaman. But Lord, I pray that you will break us so that magamit mo kami higit. Just like in the examples that we've given, every time something is broken, something good comes out. And I pray that you will help us to understand that even though sometimes we go through a difficult situation, maybe it is a process of being broken so that you can bless our lives. And so I pray na bigyan mo kami ng tiwala sa iyo, na kahit kami po ay dumaraan sa mga pagsubok, that we understand that our trials are not final. It is a process of you turning us into something greater and better. And so Lord, I pray that you will help us in the end of our lives, that we would be still worshiping and trusting you. Ang aming pananampalataya, Panginoon, ay palakasin mo at patibayin, sapagkat tanging sa malakas sa pananampalataya lamang namin ikaw mabibigyan ng kapurihan. Kung kami hindi nagtitiwala sa iyo, Panginoon, wala kang glory na makakamtan sa amin. Kaya so Lord, I pray sa mga ganitong mga pag-aaral, palakasin mo po ang bawat isa. At sa amin po mga bisita na naririto, salamat na sila po'y nakarating. Ngunit panalangin namin na tulungan mo po sila na makilala yung anak, kaisa-isang anak na si Kristo na ibinigay mo sa amin upang kami ay maligtas. Ang aming kasalanan, tunay, ito'y aming pagbabayaran sa panahon na kami mamamatay, Panginoon. There's a hell waiting for each one. But Lord, we praise you because sa magitan ng iyong anak na si Kristo, ang lahat ng aming kasalanan, sapagat kami nananampalataya kay Kristo na bilang aming tagapagligtas, at lahat ng aming mga kaparusahan ay inako na niya. And so, kaya nga Panginoon, siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang gumanap na tagapagbayad ng aming mga kasalanan. And so I pray sa aming mga naririto na wala pa kay Kristo, sila rin po ay maligtas. Pagpalay mo po ang iyong salita. Bless our invitation. And this we ask and pray in Christ's name. Abang lahat ay nakatungo, nakapikit ngayong umaga, kung nais nyo na lumapit manalangin, maybe God is breaking you, may maring naramdaman nyo yung hirap ng iyong buhay, that God is doing something and hindi mo maintindihan, ipagtiwala mo sa Panginoon. Maybe you're suffering, but learn to lean on God. Learn to lean. Pag-aralan mo ang magtiwala sa Diyos. At huwag tayong magalit sa Diyos. You should be able to say, Lord, gamitin mo ito, pagpalain kami, ang aking tahanan, ang aking mga anak, because I will not let you go unless you bless me. And I think this is a way for us to say, Panginoon, nagtitiwala ako na meron kang magagawa sa amin. And God can do anything He wants to. And so, minsan lang talaga tayo hinahabol ng Diyos. Lalo kung tayo ay para bagang kayang-kaya natin lahat, hindi na nga tayo hindi na tayo nagbabasa ng Bible, magaling na tayo kaya naman hindi tayo magamit ng Diyos. Sapagkat tayo ay para bang pinapakita natin, Panginoon, hindi na kita kailangan kasi kaya ko na alam mo, ito my advice. Gusto mo basagin ka ng Diyos? Gusto mong pahirapan ka ng Panginoon? Why don't you humble yourself now? And spare yourself of a fight with God. Because aawayin ka ng Diyos aawayin ka ng Diyos pag hindi ka, you need to settle with God. Because unless you settle with God, God will break you to pieces. And I tell you what, hindi ikaw magtatagumpay, ang Diyos. Pag nagtagumpay ang Diyos, magpasalamat ka sapagat ikaw ay nagtagumpay. And so this morning, kung paano ka kinakausap ng Panginoon, tumugon ka, respond to to what God is telling you. At kung hindi ka pa rin po naligtas ngayong umaga, tanggapin mo si Kristo. Wala pong ibang ipinako sa krus. Wala pong ibang paraan makarating sa langit. I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Ito po ang sinabi ni Kristo.